Dito, ang inyong sumbong siguradong may responding katapat. Hindi nagdadalawang isip na tumulong sino man ang nangangailangan. Ngayong Sabado, sa Responde, Mata ng Mamamayan. Exclusive! Mga Pinoy na biktima rin na malagim na lindol sa Turkey, nagawa pang rumisponde sa iba. Kanilang katatagan at kabayanihan ating kilalanin. Gumawa po kami ng paraan na makatulong sa kapwa natin dito na nasa landasak. Hindi lang sa mga kababayan natin, sa mga Turkish din na nasawi. Viral ngayon, isang PWD na gumagawa ng iba't ibang klase ng basahan ating nirespondihan. Expose, empleyado na naputulan ng kamay matapos maipit ang braso sa makina sa kanyang pinagtatrabahuan, nagparesponde. Naputulan po ko braso eh. Hindi naman po ito pang ano lang. Mapapanood nyo kami sa mga sumusunod na mga channel. Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Ito ang Responde, Mata ng Mamamayan. Isang lalaking PWD na gumagawa lamang po na iba't ibang klase ng basahan ang viral ngayon sa social media. Pinag-uusapan po ng mga netizens ang nakakaantig na kwento dahil po sa kabila ng kanyang kapansanan, patuloy pa rin po siyang nagtatrabaho para sa kanyang pamilya. Ang kwento sa likod ng viral na istorya ni Tatay Reynaldo, ating pong panuorin. Viral ngayon ang isang person with disability o PWD mula sa Rodriguez, Rizal. Dahil sa kabila ng kanyang kalagayan, gumagawa pa rin siya ng paraan upang kumita para may pangtustos lamang sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Base sa post ni Reynaldo Patron sa kanyang Facebook account, inaalok niya ang mga tao na bumili ng gawa niyang mga basahan. Marami sa nakabasa ang naantig ang puso at humanga sa determinasyon na ipinapakita ni Reynaldo. Ito rin ang FB post na ipinarating sa programa ng isang concerned citizen na humihiling na siya ay marespondihan. Kaya naman ang Responde team agad na hinanap si Reynaldo para kumustahin ang kanyang kalagayan. Inabutan natin si Reynaldo na kasalukuyang naghahanda sa paggawa ng basahan kasama ang kanyang mga kapitbahay. Kapansin-pansin na kahit na hirap siyang tumayo dahil sa kanyang may diferensyang binti, hindi ito nagiging sagabal sa kanyang ginagawa. Opera. Anya, sa murang edad ay nagsimula na siyang magbanat ng buto. Nag-umpisa po ako, 18 years old na po ako. Una po, tricycle boy muna ako. Nung tagal-tagal na,
may asawa na ako, sumabi yung kapatid ko, mabibigyan mo ba magandang buhay ang pamilya mo sa tricycle? Nag-taxi po ako. Tapos pag-taxi, nag-driver ng truck ako, nag-family driver. At dahil na rin sa kanyang katandaan, unti-unting dumami ang sakit na kanyang nararamdaman. Dati, rayuma lang, nag-arthritis to, nag-black na. Kahit na masakit yan, tinitiis ko kasi may pamilya ko eh. Pag tumigil ako, wala lang, kawawa naman yung pamilya ko, may nag-aaral pa. Kaya kahit nga ito, may sakit ako sa baga. Sige lang ako, tinitiis ko lang yan dahil kahit na bawal sa akin alikabok. Sige lang, dahil pag tumigil ako, ang dalawang anak ko nag-aaral. Eh, pamasahe nila, 120 araw-araw. O, wala akong sapat na pera makuhanan. Kung ma-deliver ko man itong ginawa ko, alam mo, kumita ako ng mga 600. Lalaan ko na yun sa pag-aaral, pagkain. Kasi yun lang ang purpose ko, sir, na makatapos yung dalawa, baka sakali, iahon din ang buhay ko. Dagdag pa niya, tanging paggawa ng basahan ang kanilang pinagkakakitaan. Ito po, paggagawa ko ng basahan nga. Kaya sabi ko, kahit na ako, di natatanggal ang ubo ko kasi may sakit ako sa baga. Eh, tinitis ko lang para nga mabuhay. Pero minsan, pag kumita ako, kumakain, hindi ko masarap-sarap. Pag wala, kontintiis lang. Anya, natuto siyang gumawa ng basahan sa tulong ng isang kapitbahay. May lumapit sa akin, yung taga rito din, siguro naawa. Nagtiyaga siya ng turuan ako. Sa pagtiyaga ng turuan, natuto ako. Kaya, pasalamat ko sa taong nagturo sa akin. Mary po pangalan niya. Hindi rin sapat ang kinikita nila sa paggawa ng basahan para sa pang-araw-araw nilang gastusin. 300 po yan. Sabi ko nga po, sir, pag kumita ako ng mga, 600, lalaan mo yung iba doon sa tila. Bibili ka ng tila. Pag inubos mo kasi yon, wala ka ng tila, wala ka ng gagawin. Tapos ang pinaka-important sa akin, pamasahe ng dalawa. Di ba ni tuyo? Okay lang, basta makapasok yung dalawa. Kasi yun ang magiging pamana ko sa kanila na makatapos man lang. Kapos po, sir. Kapos. Halimbawa na 1,000. Kumita ko. Lalaanan mo na yung anak mo. Dalawa yan. 250. Isang araw lang yan. Sabi ko sa kanila, anak, at sobrang paghihirap ko. Kahit ganito ako, pilay na ako, ubo pa ako. Sige lang gawa ko para makatapos kayo. Dumating din sa punto na hindi na nakakabuti sa kanyang kalagayan ang paggawa ng basahan. Matagal din po. Minsan inaabot akong 12:00 paggawa. Nung binawalan ako ng doktor na naglaylo ako hanggang 8:00 na lang. Kasi inaabot akong 12:00 paggawa. Para lang makarami ka, may benta. Ang kilo po niya 16. Ang 1 kilo. Pero kung may kilala ka sanang textile, mura doon. Mga 5 pesos o 4 ganun. Depende kasi sa tila. Yung tilang yan, yung mahaba yan, parang panali. Ay, yung isang basahan po, makakagawa ka ng 2 basahan, 1 kilo. Kwento pa ni Reynaldo, bukod sa kanilang mag-asawa, may mga mabubuting puso na tumutulong sa kanilang maliit na hanap buhay. Mga kapitbahay ko po yan. Tulong lang po yung 2 yan, tulong lang yan. Kung may pera ko, pinamimerinda ko sila. Hindi mo po humihingi ng bayad yan. Naaawa rin siguro sa kalagayan ko. Nakausap din namin si Dominga, isa sa mga tumutulong kay Reynaldo. Anya, sa halip na humilata sa bahay, mas minabuti niyang bigyan halaga ang kanyang oras. Matagal na po, nung pandemic pa. Kasi dapat talagang tulungan, dapat talaga tingnan man ng itsura. Kasi matanda na ako, hindi naman ako pwedeng maglaba-laba dahil naglalaba naman sa akin yung anak ko. Siyempre, nag-upo-upo man ako dito, natingnan ko naman itong mga ganyan ang kalagayan. Iyan, tulong kami. Libangan namin para hindi ka makaturog para iwas sa high blood, di ba po? Ang mga basahan na gawa ni Reynaldo, itinitinda niya ito online.
may kumukuha sa amin na pag marami na inu-online ko. Sa awa ng Diyos, may pinupuntahan dito. Naaawa sila sa akin. Minsan po, sir, may bumibili rito. Padala niya GCash, pera. Bayad sa niya to sa 20 basahan. May tatawag, tatay, iyon na yan. Salamat. Kaya't nais niyang ayuda ng responde sa kanya, dagdag na puhunan. Ayun lang po, puhunan. Yan pa sana po, binawal na sa akin ng doktor. Kasi may sakit po ako sa baga, alikabok na ano. Pag ako meron ng puhunan, ipapagawa ko na lang sa iba. Ako na lang magmamanage. Ako magsasalansan, maglagay sa pako, sila na magsasalansan, magkakadena. Para hindi ako maano ng alikabok. Ibabayad ko na. Oras na upang ibigay natin ang ating munting sorpresa kay Reynaldo. Dahil bit-bit na natin ang ilang supply groceries. Bidala kami konti para sa inyo. Okay, salamat po. At ang hiling niyang dagdag na puhunan sa kanilang negosyong basahan, inabot na rin namin. Tapos tay, may konting pangdagdag lang kami ng doon sa puhunan niyo. Salamat po, sir. Lubos naman ang pasasalamat nila sa biyayang kanilang natanggap. Nagpapasalamat po ko sa NET 25 dahil po sa tulong nila na narinig nila ang hinanain ko. Agad-agad sila tumulong at pumunta rito. Responde po. Maraming salamat po. Sa maraming pagkakataon, napatunayan na ng programa na hindi hadlang ang kapansanan upang maitaguyod ang pamilya. Katunayan sa tulong ng cyberspace o digital world, mas marami ang oportunidad na nagbubukas para sa mga kababayan nating PWD. Ngunit ang totoong magpapaangat sa estado ng ating pamumuhay ay ang dedikasyon na kaya nating makaahon sa hirap, kakibat ang sipag at pagtsatsaga. We are now open for business. Open for Business with Cesar Vallejos. Every Sunday, 9 p.m. Sunday 25. Kalunos-lunos ang sinapit ng empleyadong dumulog sa responde dahil ang kanyang isang kamay kinain po ng makinang kanyang pinapaandar. Dahilan para tuluyan po itong putulin. Ang masakit pa nito, ang kumpanyang dapat sana'y tumutulong sa kanya, pinapahirapan po siya. Kaya dito na tayo, rumisponde. Isang mensahe ang natanggap ng responde mula sa isang nagpakilalang Marlon. Sa kanyang email message, humihingi siya ng responde dahil sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Dahil si Marlon naaksidente sa pabrika na kanyang pinapasukan na naging dahilan para putulin ang kanyang kanang braso. Dagdag pa niya, nung una ay maayos naman nakipag-usap ang agency na nagpasok sa kanya sa Colombia International Food Product Incorporated. Pero bigla na lamang siyang hindi kinibo ng kumpanyang dapat sana'y tutulong sa kanyang kondisyon hanggang siya'y makaka-recover. At para mas masuri ng programa ang reklamo ni Marlon, agad na nagtungong responde team sa Santa Maria, Bulacan kung saan nakatira si Marlon. Inabutan natin si Marlon dito sa inuupahan nilang bahay kasama ang kanyang pamilya. Dito niya ikinwento sa amin ang nangyari nung araw na siya ay naaksidente. Machine operator po ako. Yun po yung paggawaan sa lollipop. Nung September 4, araw po ng linggo, 2022 po,
Habang nag-operate po ako ng machine, naka-gloves po ako eh. Yung cotton gloves. Na-aksidente po na kinain yung gloves. Ngayon, mabilis po yung pangyari. Sumama po agad yung braso ko. Hindi po gumana kasi yung emergency stop. Ang nangyari po, pinat ko lang yung switch lang po. Ang pagpatay po kasi noon, pabagal po ang machine. Hindi po talaga yung pag inop mo yung talagang biglang namamatay. Alam ko, parang isang oras po mahigit yata ako naipit. Ang nakapagtanggalan po sa akin yung yung Bureau of Fire. Kinating po nila yung machine para matanggal po yung braso ko. Kasi yung mga unang tumulong po yung mga maintenance po ng company, hindi po agad natanggal. Kinakalas po nila pa isa-isa. Napakatagal po masakit na po Tapos dinala po ako na sa Tondo Medical, hindi po ako kinaya. Dahil po nung nakita yung kalagayan ng braso ko, pinatransfer po ako sa Banawi po. Nung pagdating ko ron, binigyan po nila ako ng first aid. Tapos, pagbigay sa akin ng first aid, pinasalinan po ako dugo. Kinabukasan pa po ako na putulan, na operahan. Dagdag pa niya, hindi umano gumana ang emergency stop ng makina kaya umabot ito sa kanyang braso. Sinunod ko lang yung tagliram, kilahin po agad yung gloves ko. Kasi mabilis po ang ikot nung molde kasi naka-inverter po siya Una, kamay pa lang Ngayon, medyo naramdaman ko na, nilabang ko na po yung sarili ko. Inabutan pa rin po, nagpasiko At sa tindi ng pinsala, kinailangan ng tuluyan putulin ang kanyang braso. Pagdating po namin sa orto, nung tinatanong ko yung doktor po ron kung kaya pang isalba. Kahit yung braso lang, kahit wag na yung kamay, hindi na po kaya. Kasi masyado na marami ng damage yung buto. Hindi po nadurog, kumbaga parang salamin po na basag-basag. Ganun po nangyari. Ang nadurog po yung kamay ko. Tumulong naman ang ahensya na kanyang pinapasukan, ang Envision Recruitment Incorporated. Noong una nagbibigay sila ng ng pang-financial, siyempre sa sila naman po mapapagkuhanan. Bibigay sila pang-financial kada linggo. Pagka wala na po kaming pera, pangkain doon, bibigay naman po sila. Hindi ko po alam kung nagbibigay po yung Columbia ron Yung mismong factory po na pinapasukan ko. Siguro dapat kasama rin po sila kasi doon po ako nagtatrabaho Under po ako ng agency pero meron po ako pinapasukan na factory mismo Nagsampa na rin ang kaso sina Marlon laban sa Colombia. Sa binibigay po nila na pang-financial assistance, hindi po kaya. Hindi po kaya kasi nangyari sa akin pang habang buhay po Hindi naman po ito pang isang buwan lang Pang habang buhay po itong dadalhin Kaya masyadong maliit po yung nila. Para kay Marlon, hindi sapat ang 100,000 piso na danyo sa nangyari sa kanya. Kasi sabi ko nga po, pang habang buhay po itong dadalhin, hindi naman po pang linggo lang. Kulang na kulang po talaga. Nararapat po siguro, hindi naman po sa ganong kaliit na halaga, hindi naman po sa ganon. Yung siguro, alam na rin naman po nila yun Mga may abogado naman po yung mismong factory. Nagsabi na po kami sa kanya ng 1.5 po Nagsampa na rin ng reklamo ang kampo ni Marlon sa National Labor Relations Commission o NLRC na nasa ilalim ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ang nangyaring ito kay Marlon tila nabaliktad ang kanyang mundo sa dami na naging pagbabago. Malaki po kasi yung mga dating magagawa mo ngayon, hindi na po Mga dating nagagawa ng normal ngayon, hindi mo na magagawa kasi mayroon ka na pong kapansanan Meron pa kasi ako nakakuha kahit paano nung sa sickness. Tapos yun sa papa ko, siya po ngayon nagkatrabaho sa amin. Malungkot po.
depende po sa naging contributions niya sa social security system. At mag-undergo po siya ng therapy sessions. Okay? So, most probably, mag-undergo siya ng physical therapy sessions. Ngayon, nagkaroon na rin po kami ng purchase request ng kanyang prosthesis. Kailan lang po ay siya sinukatan at base po sa sukat yon ay in-order na po namin yung kanyang prosthesis. So yun po ay antayin na lamang. Pwede rin siya nga pala mag-avail ng livelihood sa amin. Ayon pa kay Batino, maaari pa rin magkaroon ng kasunduan sa pagitan ng dalawang kampo. Kung sila ay mag-uusap ng employer, nasa kanila po, nasa kanilang kasunduan. Kung mayroon pang may bibigay si employer, sana, nasa pag-uusap na po nila ni Marlon yon at ng kanyang employer. Ang advice po namin sa mga ganyan, pwede pa rin naman po siyang dumulog sa Department of Labor and Employment, at magbibigay naman po ng advice ang Department of Labor and Employment kung ano yung courses of action na pwedeng gawin ni Marlon. Pinuntahan ng Responde ang Envision Recruitment Incorporated upang hingin ang kanilang panig sa mga pangyayari. Pagdating namin sa nasabing opisina, pinapasok ang team pero tumanggi silang humarap sa kamera. Depensa ng kumpanya, hindi sila nagkulang sa pag-aasikaso kay Marlon mula nang ito ay maaksidente hanggang sa makalabas ito sa ospital. Ipinakita rin niya sa amin ang mga dokumento ng lahat ng ginastos ng biktima nang ito ay ma-ospital. Dagdag pa nila, nag-alok sila ng pera kay Marlon na siyang namang tinanggihan nito. Dagdag pa niya, hindi umano nila kaya ang 2 milyong hinihingi ni Marlon dahil kakaumpisa lamang ng kanilang ahensya. Agosto noong 1 taon, 1 buwan bago maaksidente si Marlon. Nakahanda umano silang harapin lahat ng reklamo laban sa kanila. Agad din nakipag-ugnayan ang Responde sa Columbia International Food Products sa pamagitan ng text at tawag. Sagot nila, ang abogado na lamang nila ang maaring makausap kaugnay sa issue. Ngunit hindi nila alam kung kailan ito pwede. Tulad ng Envision Recruitment Incorporated, depensa nila, hindi rin sila nagkulang sa nangyari kay Marlon. Anumang kaso na isasampalaban sa kanila ay hindi naman nila tatakbuhan. Sa ngayon, patuloy na umaasa si Marlon na makukuha niya ang nararapat na kompensasyon sa nangyari sa kanya. Yung last na develop yun, na-dismiss po yung kaso namin sa nabota sa prosecutor. May kasi sila, meron witness. Kako wala pong nakuwang witness. Lack of, evidence po na walang nagpatotoo. Pa rin po kami maglalaban pa rin sa agency, sa kumpanya. Kasi na-dismiss, magpapile pa rin kami ng MR. Isang malit na negosyo naman ang nais silang simulan upang magkaroon ng mapagkakakitaan. Sakali may makukuha ko po na disability sa SS, siguro yun po muna gagamitin. Kahit pang tinda-tindahan lang po muna para may pang sa income. Kasi disability po, di po makapagtrabaho. At ang hiling na ito ni Marlon, agad na tinupad ng Responde. Ay, meron kaming ibibigay sa inyo na konting tulong. May konting lang kami na pang simulan nyo sa tindahan nyo. Nagpapasalamat po ako ng maraming lalo po sa Panginoon natin Diyos. Ganoon din po sa bumubuo ng Net25. Maraming salamat po sa tulong po na binigay nyo. Sa Responde po, maraming salamat po. Aksidente mang may tuturing ang nangyari kay Marlon. Hindi ito dahilan upang kalimutan ng mga kumpanya ang responsibilidad para sa kanilang dating empleyado. Gayunpaman, umaasang Responde na magkakaroon ng maayos na kasunduan sa pagitan ng dalawang kampo at magiging patas para sa lahat. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals,
we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Ang bawat pagkain siguradong may kwento, lalo na ang mga ipinamana pa at inabot na ng dekada-dekada. Namnamin ang lasa ng mga pagkaing may nakabubusog na kwento. Isa-serve na ang Savoring Stories sa LTE. Love, Tony Pet and Everything. Monday to Friday, 7 a.m. sa Net 25. Kamakailan lamang po ay nagimbal ang buong mundo. Kaugnay po yan sa balitang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa bansang Turkey at Syria. Libo-libo na ang nasawi habang patuloy ang isinasagawang rescue operations sa mga natabunan ng mga gumuhong gusali. At sa kabila ng malagim na trahedyang ito, marami pa rin po sa ating mga kababayan na biktima rin po ng lindol ang agad na rumisponde sa mga nangangailangan. Ang kwento ng kanilang kabayanihan ating pong panoorin. Isang malakas na lindol ang gumimbal sa buong mundo. Madaling araw ng 6 ng Pebrero, nang yanigin na magnitude 7.8 na lindol ang timog na bahagi ng Turkey na halos katabi lamang ng bansang Syria. Sinasabing malapit sa Nurdag at Gaziantep province ang epicenter ng lindol. Pagputok ng liwanag, ganito na ang bumulaga sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Nakapangingilabot at nakapanlulumog. Ang buhay na nabaon sa mga gumuhong gusali na isa-isang hinuhugot mula sa mga tipak ng bato. Halos mga pag-iyak ang maririnig sa buong paligid. Umaasa na buhay pa ang kanilang pamilya at kaibigan sa matinding trahedya na ito na kanilang sinapit. Pero hindi pa rito natatapos ang hirap ng pag-rescue ng otoridad at mga volunteers. Dahil matapos sa 12 oras, isang 7.6 tremor ang naitala sa parehas na rehiyon. Itong dahilan kaya mas marami pang gusaling gumuho. Batay sa tala ng United States Geological Survey, umabot na sa higit 100 aftershocks ang naranasan sa mga nakalipas na araw. Major ang klasifikasyon ng tumamang lindol sa Turkey. Nagdulot ito ng malaki at malawak na pinsala sa mga ari-arian at infrastruktura ng dalawang magkatabing bansa. Nasa higit 40,000 na ang mga nasawi. Habang patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga nasawi, ay nasa higit 100,000 naman ang naitalang sugatan. At kahit na 13 araw na mula nang magsimula ang search and rescue operation, hindi pa rin ito itinitigil sa pag-asang may buhay pa silang may sasalba. Ang trahedyang ito tatak na sa kasaysayan ng buong mundo. At bilang tulong ng Pilipinas sa malagim na trahedya na ito, bumuo ang Philippine Government ng humanitarian contingent mula sa Armed Forces of the Philippines, Department of Health, MMDA, at Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA. Marami ding volunteers mula sa iba't ibang non-governmental organization dito sa bansa ang tumulak sa Turkey at Syria para umagapay sa rescue team doon. Lahat sila porsigidong rumisponde sa kabila ng peligrong kinakaharap nila sa ngayon. Ayon sa ating embahada sa Turkey, tinatayang may higit 4,000 ang bilang ng mga Pinoy sa nasabing bansa at ilan sa mga pamilyang naapektuhan ay nadala sa mga shelter na inihanda ng embahada. Isa sa nakaligtas sa nasabing paglindol ang pamilya ni Caroline. Ang kanyang tahanan sa Antakya, Hatay Province,
isa sa 10 probinsyang lubhang naapektuhan ng sakuna. Ang gusali kung saan 5 taon na silang naninirahan, gumuho ang unang palapag at katagalan ay tumagilid. Bale, yung Antakya-Hatay, daanan po ng fault line. So yung nung the past few months, yun na ho yung yung madalas na hong nag-earthquake, kaso mahina. So, siguro isang buwan, nung December po ata, 3 beses po siyang nag-earthquake, kaso mahina lang po. Tapos di namin in-expect na yung nung Lunes last week na ganun na pala ang kalakas na na darating na lindol. Asawa ko late nang umuwi galing sa work. Umuwi siya ng 2:00, 3:00, mga ganon. Kaya after mga 4 o'clock, medyo gising pa po kami eh. Tapos nung patulog na, nung kabababa ko lang ng telepono ko, naramdam namin yung pagyanig ba. Pagyanig, ang lakas talaga. So yung asawa ko tumayo agad, binuksan yung pintuan, dumiretso. Ako sumunod pero kinuha ko yung 2 cellphone namin tsaka kumot ko kasi sa labas sobrang lamig tsaka nakapajama lang ako. Tapos nung nakalabas na kami ng pintuan, tumigil yung lindol. Ayun pala, yung building namin, pabagsak na, yung natumba kami ng asawa ko. Tapos ayun, nung tumba kami ng asawa ko, natakot na ako, nagsisigaw na ako, nag-start na kasi may 4th floor pa. May possible na madadaganan kami ng asawa ko ng ng mga pader eh. So nung agad-agad na akong tumayo, agad na kami tumayo ng asawa ko. Ako nagsisigaw na, nagpanic na. Pababa ng hagdan. Yung hagdan as in na yung lumilindol talaga na nagsihulog yung mga bato na So yung focus ko doon, gusto ko nang lumabas. Pero nagpapanik ako. Nakita ko yung asawa ko lumabas. Tumaabol, pumunta pa siya sa taas sa 4th floor kasi yung nanay at tatay niya naiwan po sa taas So dumiretso ako ng hagdan palabas. Ang tagal, ang tuloy-tuloy yung pagyanig ng ng lindol. Feeling ko may possibility na guguho na yung yung building po Pero nung nakalabas na po ako, na na ginhawaan po. Pero natakot pa rin kasi nga baka yung building namin magko-collapse na Kaya dali-dali namin pumunta sa open area sa malayo. Kasi dito sa Turkey, ang mga bahay po dito, building. Wala po yung bungalow type na hindi kagaya dyan sa Pilipinas. Lahat po building. Aftershock. Malamig na panahon, walang kuryente at walang maayos na mapagkukunan ng pagkain at tubig. Itong pinagdadaan ng hirap ng mga pamilya sa Antakyan matapos ang pagguho. Nag-aantay po kami ng mga ambulance na tutulong. Walang dumating kasi sabi yung sa hospital namin yun sa Antakya, lahat ng hospital na na rin po, gumuho na rin po. Kaya wala pong dumating na mga paramedics o sobrang lamig po yung 1 degree. Sobrang lamig po. 3 blanket na makakapal, hindi po kasya sa iyo yun. Nang makaalis si Caroline at nagdesisyong pumunta sa Mersin para humanap na maayos na matutuluyan, dito na nila nakita ang mas malawak na pinsala sa kanilang lugar. Ayun po, nalungkot po na yung nakita ko na yung sa amin, buti hindi siya yung talagang bagsak na kasi sa 1st floor lang siya na pero patabingi na. Yung nakita ko po as in bahay parang papel po na yung natumba na hindi ka na talaga makaligtas doon. Naiyak ka talaga na habang lumalabas po kami ng ng area namin, tsaka traffic, lahat gusto nang mag-evacuate. May mga sasakyan po kaming nakakasabay, yung mga sasakyan tupi-tupi na dala-dala. Tapos basag-basag yung isang kasamahan ko namin, yung sasakyan niya nadaganan ng bato. Sa kasulukuyan, sina Caroline nanunuluyan sa isang bahay kasamang 4 pang pamilya. Sa ngayon, naka-evacuate na po kami dito sa Mersin, sa bahay ng kaibigan ng asawa ko. Bale, sa isang bahay ngayon 4 na pamilya.
siksikan. Pero may mga tulong na dumadating from yung galing sa mga kapitbahay, mga damit nagbigay din sila. Sa ngayon po, di pa po kami makapag-plan kung ano yung susunod na yung magiging buhay namin dito sa Mersin. Ang iniisip po namin ngayon, yung mga gamit po namin na kung paano namin makuha. Kasi ilipat po kami sa isang bahay dito na kulang ang gamit. So, Panawagan niya na matulungan pa ang ibang kababayan lalo na sa mga nais na umuwi sa Pilipinas. tulong po sa mga kababayan po natin na nag-evacuate na po sa Philippine Embassy Ankara. Kasi dumadami na po yung nag-evacuate. May mga gustong umuwi po ng Pilipinas, kaso nga lang syempre biktima ng earthquake, walang mga pera yan. Ang tunay na bayanihan, masusubok sa mga panahon na hindi inaasahan. At ito ang pagrespondeng pinatunayan na mag-asawang Kilic mula sa Ankara, Turkey. Dito sa Ankara, hindi ko pa naranasan ang lumindol. Pero doon sa mga kapit city namin, like for example, 2 years ago yata, may lindol din sa Izmir, na marami din tayong mga kapatiran na nasawi. Tapos, then ito. Pero dito sa amin, Ankara, safe po kami dito. Kahit wala sa sentro ng lindol, kwento nila na naramdaman nila mga pagyanig at nabahala sa mga balitang nakita nila sa social media. Actually, nung time na naglindol, wala akong idea, ma'am. Wala talaga akong idea kasi nung time na yun may meeting siya sa trabaho niya. So, nasa labas kami. Tapos, nalaman ko na lang kasi ang daming tumatawag sa akin, ang daming nagme-message sa akin, mga kamag-anak, kaibigan, na kumusta ka dyan, ganito, ganyan. Wala po talaga akong idea. 12 hours, malayo po kami, ma'am, kaya hindi po namin siya ramdam dito sa Ankara. Na after 3 days, meron pong mga pagyanig dito sa part ng Ankara na hindi naman dito sa amin nangyari. Agad silang kumalap ng mga donasyon tulad ng mga damit, blanket at pagkain. Individual kami, hindi kami mayaman dito, pero gumawa po kami ng paraan na makatulong sa kapwa natin dito na nasalanta. Hindi lang sa mga kababayan natin, sa mga Turkish din na nasawi at nawala ng mga kanilang mga bahay. Sa amin po, pera po yung pinadala namin sa kanila doon. Pero yung sa mga community natin, nagpadala po kami ng mga pagkain kasi yun po ang pinaka-importante sa lahat. Pagkain, mga damit, mga winter clothes nila. We have a lot of group, maybe 5 or 6 group. Almost every group is WhatsApp group. 1,000 people, and then we organize each other. We send many trucks. This location, dress, food, everything, and there is people who is working in construction worker. We send also there to remove the people under the trucks. Eksklusibong ibinahagi sa programa ng grupo ang pagpunta nila sa shelter na itineo sa Ankara para sa mga Pinoy at Turkish families. Isang listahan din ang ibinahagi nila sa Responde kung saan makikita ang pangalan at edad ng mga kababayan natin kasama ang kanilang pamilya na nasa shelter. Doon lang po kami nagpunta kung saan na-rescue yung mga family natin from this area na kung saan may lindol. Doon po kami nagpunta sa yung parang evacuation center nila. Nagpunta po kami doon kahapon at doon ko po nalaman yung mga iba-ibang istorya kung paano sila nakaligtas. Talagang kikilabutan ka po kung ikaw po yung makinig sa kanila. Ang dami-dami sari-saring mga kwento kung paano nila i-safe yung buhay nila na makalabas lang sa bahay nila na hindi sila madaganan ng mga building na nagsipagbagsakan na habang tumatakbo sila sa hagdanan pababa, yung mga building nagtutumbahan na. Bagamat may ilang mga pagsubok tulad ng transportasyon sa kanilang ginagawang pagresponde, walang pinipiling halaga ang pagtulong. Kasi po ma'am, lagi ko po iniisip or lagi ko pong sinasabi sa sarili ko, what if mangyari sa akin yun? Thanks God, hindi nangyari sa akin yun. So siguro, nag-isip lang ako ng advance na kung sa akin nangyari yun, siguro ganun din yung gagawin sa akin ng mga kababayan ko, na kahit wala, gagawa ng paraan para makatulong sa kapwa.
in Turkey. For example, if I have jacket, if someone they don't have jacket, if I see lady or kids especially, I will remove my jacket and I will give it to them. In Turkey, we are supporting because we believe if we share, God will always support us. Don't worry, in the Turkish government is very strong and they have enough power to support all the nationality. Isa rin sa tumutulong sa ating mga kababayan sa shelter sa Ankara, si Rose. Halos lahat po ay tumutulong po sila. Halos lahat po ng kababayan natin dito sa Ankara, nagbigay na po sila ng mga tulong. Kaya ngayon, marami rin pong pumupunta direkta doon sa shelter. Nangalap din ng mga damit at ilang personal hygiene kits si Rose. Siya rin ang in charge sa pagluluto na makakain ng ating mga kababayan. Halos lahat po, yan po ang pagkakaalam ko, halos lahat kami dito sa Ankara tumutulong sa mga tao doon sa shelter. Ilang Pinoy din na minabuting hindi na magpa-interview sa programa ang binuksan ng kanilang mga tahanan para sa mga kababayan natin at maging mga Turkish nationals na nais ng maayos na masisilungan. Sa gitna ng malaking unos, buhay na buhay ang pagdadamayan at pagtutulungan ng ating mga kababayan. Patunay lamang na saan mang panig ng mundo, lumalabas ang kabutihan ng mga Pilipino na handang rumisponde sino man ang nangangailangan. Gayunpaman, sa ngayon higit nilang kailangan ang panalangin na marami pang buhay ang maililigtas at patuloy tayong aasa na sa kabila ng pagsubok nito, babangong muli ang bansang ginupo at pinadapa ng mga pagguho. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Alamin ang mga ipinagmamalaking produkto ng bawat probinsya. Tulungan ang mga magsasaka at mga komunidad na palaguin ang kanilang kabuhayan. Iyan ang layunin ng grupong Safrudi. Paano nila ito ginagawa? Yan po ang dapat niyong tunghayan. It's not just about, doing your job as executive director. It's not just about converging with other agencies and meeting the needs of the communities, but it's all about changing and touching the lives of these communities. Mapaunlad na sariling atin at may pagmalaki ang mga produktong talaga naman tatak Pinoy. Hindi lang dito sa bansa, ngunit maging sa ibayong dagat. Yan ang isinusulong ng grupong Safrudi o Social Action Foundation for Rural and Urban Development Incorporated. This is a foundation that is organized basically to avoid, gusto namin wala nang mahirap na walang pagkain sa buong bansa. Ang Safrudi ay nabuo noong 1972 pa. Pero yung kanyang national scope na ginagawa ay actually nangyari mga 1978 nung na-formalize lahat. Maraming Pilipino ang mahirap, lalo na yung mga nasa mga laylayan ng lipunan, walang makain, walang trabaho, walang pinagkakakitaan. So naisip niya na tulungan ang mga taong ito, ang mga komunidad na ito. Ang kanilang misyon, pagyamanin ang mga produkto ng iba't ibang probinsya at mabigyan ng pagkakataon ang bawat Pilipino na kumita gamit ang ipinagmamalaking produkto ng kanilang bayan. Marami naman talagang mga natural resources, marami ring skills
at marami ring pwedeng gawin ang mga komunidad natin sa buong bansa. Nagkataon lang na siguro naisip ni Sister Julian na kailangan ay matulungan sila ma-formalize, ma-build yung kanilang capacity, ma-integrate yung lahat ng formalidad para sa isang epektibong people's organization nang sa ganun makabuo ng isang gawain, programa at aktibidades na tutugon sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang kanilang grupo nakapaglibot na sa iba't ibang bayan sa ating bansa. Ang Integrated Social Development Program, ito'y binubuo ng mga people's organization sa iba-ibang lugar na may kanya-kanyang interes, may kanya-kanyang resources, may kanya-kanyang katangian. So pag tinanong natin, ilan na po ba ang na-benepisyuhan? Marami na po, pero yung formal na benepisyo, masasabi natin kasi ang sa Prudi ay may mga tanggapan, halimbawa sa Gabaldon, Nueva Ecija. Mayroon din siya sa Pangasinan, sa Bayambang, ang kanyang sentro. Meron din siya sa Cebu. At ang aming ngang kagustuhan ay mag-operate siya sa buong bansa. Nag-ooperate siya sa buong bansa sa pamamagitan ng iba-ibang producer natin na nagpo-produce ng lahat ng bagay na makikita ninyo sa showroom na ito. So mula Basilan hanggang sa Ilocos, Bicol, Visayas, meron tayo. Pagsasagawa ng mga trainings para masuporta ng kanilang mga likha. Isa ito sa pinagmamalaking tulong ng Safrudi. Sa isang lugar, may tinatawag tayong isang ISDP coordinator. Halimbawa sa Nueva Ecija, sa Gabaldon, nagko-cover siya ng Aurora at saka ng Nueva Ecija. So ina-identify nito yung mga komunidad na maaring tulungan. Karaniwan, mahihirap na komunidad, walang trabaho, walang hanap buhay, pero may mga interes at may mga resources na pwedeng magamit. So ang ginagawa ng ISDP program natin, binibigyan natin ng karampatang training na teknikal sa pakikipag-ugnayan pa rin ng Department of Trade and Industry, ng DOST, ng local government unit. So pag ito'y nabuo na bilang isang grupo, isang people's organization, karaniwan natin kasi rehistrado sila sa SEC, yung iba sa Cooperative Development Authority, hindi lang technical na ayuda ang binibigay natin. Ang kagandahan dito, binibigyan natin sila ng mga makinarya, puhunan. Katuwang ang mga ahensya ng gobyerno at mga LGUs na nakakasakop sa bawat bayan. Tinutulungan nilang maibenta ang mga produkto sa ibang bansa. Ngayon, pag sila'y natuto na, halimbawa, paggagawa ng mga laminated kapis, gaya nito, pag marunong na sila, meron naman tayong partner agencies or centers sa ibang bansa. Sa pamamagitan nyo nung isang anak naman, isa Frudy, ang tawag sa kanya ay SAFI. Siya yung Business Development Enterprise ni Safrudi. Si SAFI ay bahagi ng World Fair Trade Organization, WFTO. May mga sentrong pangkalakalan o mga organisasyon sa mga bansa kagaya ng Amerika, Canada, Germany, Netherlands, Finland, Korea, Japan, lahat halos ng bansa, Australia, meron. Yun naman ang mga bansa at sa mga bansang yun may mga organisasyon na kumukuha naman ng mga produktong ginagawa ng ating mga komunidad. Kung may suporta ng local government unit, may mga pasilidad na nagagamit tayo ng libre. Di ba? May support at ayuda ang pamahalaang bayan o ang pamahalaang panlalawigin na naibibigay habang tayo ay nag-organize. Ang DTI naman ay malaking bahagi rin sapagkat unang-una ito'y trabaho ng DTI na palaganapin ang kasanayan at kalinangan pagdating sa mga komunidad. So dahil doon, yung kanilang kakayahan, yung kanilang resources, nagagamit natin at sila naman ay willing na tumulong sa atin palagi. Ganon din naman pagdating sa mga makinarya, teknolohiya, ang DOST ay tumutulong sa atin. Kumita at may mapagdadalhan ang mga produkto. Ito ang sinisigurado ng grupo sa mga komunidad na kanilang tinutulungan. Sa pamamagitan nga ng aming area coordinator sa mga ISDP, tinitignan talaga ano ba ang interes ng mga taong nandun. Kasi kung walang interes, mahirap mong ibigay. Ano ang available resources dun sa lugar? Kaya ba nila? So yun yung mga katangian na meron kami. Ngayon, paano nagiging katanggap-tanggap? Una, kasi pag ginawa nilang isang produkto, binibili namin eh. Siguro yun ang kaibahan. Hindi yung tinuruan mo gumawa, saan nila dadalhin? Ito, tinurungan natin gawin, sinupervise natin, ginaid natin,
May mga module pa nga kami tungkol sa accounting, tungkol sa bookkeeping, fiscal management, leadership, marami yan. Para mabuo, maging holistic yung approach natin sa pagbubuo ng organisasyon. Pero ang pinakakakaiba ay lahat ng produkto nilang ginagawa, tayo ang bumibili. Ikinakampanya rin ng Safrudi, higit sa lahat ang nakamamanghang talento ng ating mga kababayan. Kamangha talaga kasi makikita mo naman sa napakadaming disenyo rito. No, kahit yung mga Europeo, Amerikano, Hapones, talagang gustong-gusto nila yung mga kapis na produkto, yung mga intricate na disenyo na hindi mo akalain na kayang gawin ng mga tao doon sa komunidad. Yung iba hindi nakatuntong sa elementarya, di ba? Pero sino nga ba naman na nangangailangan ng formal na pag-aaral kung yung kanilang interes, hilig at kakayahang technical ay naroon na dati hindi nila naiisip. Pero nung nasimula na, pati disenyo ng mga accessories na ito, sila na rin ang gumagawa. Ngayon, kung may mga partner tayo sa ibang bansa na nakaisip ng disenyo, pinapadala rin sa atin, namimili tayo ng komunidad na pwedeng gumawa ng kanilang disenyo at pag naggawa na nila, yun nandun na yung order, yung purchase order. So, sunod-sunod na yon. Na-establish na yung bridge. Ngunit kahit gaano na katagal ang grupo, naapektuhan din sila ng tumamang pandemya sa buong mundo. Medyo malaking dagok din sa amin ang pandemya kasi unang-una, most of the products that we are offering to our counterpart abroad, ito yung mga bagay na pwede naman talagang hindi bilhin. Kasi mga accessories ito, mga gamit, di ba? Kaya merong epekto ito nung pandemya. So anong nangyari doon sa mga komunidad? Pasalamat nga tayo kasi si Safrudi ay may ilan din namang mga investments at ari-arian na nagbibigay ng liquidity sa organisasyon upang patuloy gawin at gampanan ng mas higit nung panahon ng pandemya. Kaya patuloy rin yung gaya ng mga empleyado natin, kahit sa mga lalawigan, dire-diretso ang sahod nila, yung mga programa ng pagpapakain, yung programa ng product and design development, dire-diretso yun nung pandemya. Kaya parang bagamat apektado pagdating sa kalakalang panlabas at maging panglokal, yung mismong estabilidad at gawain at programa ng organisasyon, hindi naman siya masyado. Pero sa halos 2 taon nilang pagkakakulong, nung sila'y lumabas, napakarami ng sample na dumating sa ating tanggapan. So iba-ibang ideya, iba-ibang nililok na kahoy, nililok na kabibe, na galing sa mga komunidad na siguro nung sila'y walang ginagawa, ginawa nila. In the hope that after the pandemic, we can actually offer, and we actually offer these products, these handicrafts, this design to our partners abroad. At yung iba nga, may mga order na. Pangarap nila marating pa ang ilang komunidad na kinakailangan ang kanilang tulong. At sa huli, maging self-sustaining ang mga ito at mapalago ang kanilang kabuhayan. Lahat ng panig ng bansa, meron kaming producer. Not necessarily that they are formally organized as a community, but at least if and when we are able to identify producers, small producers that can showcase the talent and the resources of their area, we come up with the idea of actually sharing this concept to our partners, especially in Europe and in the US, at tinatangkilik naman nila. Kaya pag sinabi namin na saan ba nang gagaling ang mga produktong pinapadala namin sa ibang bansa, sa lahat ng panig ng bansa, kasama ang mga isla, let us support our local producers. Kasi at the end of the line, lagi namin sinasabi, dapat walang makakaunawa sa mga taong yung unang-una, kundi tayo, kasi tayo yung taga rito eh. Diba? Kaya pinapakiusap namin na sana suportahan natin yung ating mga kababayan, yung produkto nila, lalo na yung mga maliliit na producers. Kasi habang maliit pa yan, tulungan nating lumaki at madiskubre na meron palang buhay sa kabila ng kanilang ginagawa. So at the end of the day, para kang sabi ko nga is, priceless yun eh, na pagbaba mo ng sasakyan sa community, nagtatakbuhan yung mga tao kasi, sir, naka-enroll na yung anak ko. Sir, may pagkain na kami. Sir, naibili na ng bag. Sir, may bahay na kami na medyo matino. So these are things na makikita mo na wala dati kasi siyempre, nung inumpisahan namin buuin ng mga komunidad, alam mo naman na walang-wala talaga. At sabi ko nga lagi, we are doing the program within the necessary timeline.
So kasi pag medyo hindi nila na-meet yung mga deadline, kinakalibrate natin. Baka may kailangang baguhin to make sure that people really are provided with what they expect, di ba? In joining. Dapat may trabaho, dapat may kabuhayan, dapat may pinagkakakitaan, at dapat magamit nila yung kanilang talento at resources kung paano mapaunlad. Hindi lamang ang sarili nila at pamilya, kundi yung komunidad kung saan sila nabibilang. Sa husay at galing na taglay nating mga Pilipino, hindi mapagkakailang pang world class ang ating mga gawang produkto. Kailangan lamang ay matyagang paggabay sa kanilang talento, suporta mula sa ating gobyerno at sa lipunan para patuloy makilala sa buong mundo ang mga gawang atin at tunay na tatak Pilipino. Kami ang Saprudi, Certified E-Responder. Kung kayo po'y may nais na isumbong sa inyong lugar, problema sa lipunan na gusto po ninyong paaksyonan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com. Pwede rin kayo magpadala ng inyong pong mensahe sa ating pong Facebook page at Net25TV. Sa ating lipunan, hindi na humawawala mga samot-saring problema. Kaya tuloy lamang po ang pag-aksyon, paghahanap ng solusyon, lalo na ngayon na may masasandalan ka ng Certified E-Responder. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Alex Santos at ito ang Responde, Mata ng Mamamayan. Ito ang aming layunin para sa bayan kong mahal. Disiplina ang susi sa napipintong kaayusan. Walang imposible basta tamang diskarte. Itama natin kasama ang Responde. Itama natin kasama ang Responde. Laging handa, mapagmasid, impormasyong tama ang ihahatid. Tulong at serbisyo ay itatawid. Responde namin sa inyo walang patid. Tutuparin namin ang tungkulin para sa mamamayan. Tenga at bibig ng masa sa kapakanan ng bawat isa.